guys, Ate Kate here, and for today's video we're gonna have another daily devotion and it's day 56. Tayo ngayong araw na to, I pray na bless kayo. Pray muna tayo. Lord, salamat po sa araw na to na ibigay ninyo. Salamat at marami kaming nagawa at naging productive ang araw natin. Kung hindi man, babawi kami bukas. I pray na palakasin niyo po kami sa araw-araw. Alam ko na ikaw ang nakagabay sa amin at nag-iingat sa amin palagi. Through this word, God. In Jesus' name we pray. Amen. So our Bible verse for today is John chapter 12 verse 43. It says here, "For they love the praise of men more than the praise of God." Sa panahon ni Kristo, maraming mga Pariseo ang people pleaser. Kaya nagagalit ang Panginoon sa kanila dahil mas gusto nila maging okay kung paningin sa kanila ng tao kesa ng Diyos. Bilang mga Kristyano, in this day, God is teaching us we must not be a people pleaser. We must not be a person that only seek the praises of men. Because it's all nothing. The validation na makakuha mo sa mga tao, mawawala lang yan. Minsan, peke yan, di ba? Pero, mas maganda pa rin na ang napipis natin si Lord sa mga tao. We must have the favor of God before favor of men. But when sometimes, usually talaga, if you have favor of God, usually the favor of men follows. Mahal ka rin ng mga tao. Merong mga haters, pero yung mga katulad mo na mababait ang puso, na puro ang puso sa Panginoon, ay magiging masaya din kapag nakikita ka. Let's have an example in this matter. For example, ang mga Pariseo, lagi nilang sinusunod yung mga tradisyon. Lagi nilang sinusunod yung mga kailangan gawin ng mga tao at nasa tingin nila sa ay tama. Ngunit hindi nila kayang magbigay ng pagmamahal at care sa bawat isa. Tulad na nga lang nung gustong pagalingin ng Panginoon ng taong may sakit. Kaso, panahon niya ng yun ay araw ng pamamahinga. Kaya tinitingnan siya ng mga tao na, ipapagalingin niya ba tong taong to? Kahit na araw ng pamamahinga. Alam mo yun, hindi sila nagke-care. Hindi sila nagke-care doon sa paningin ng Panginoon sa kanila. Kundi nagke-care sila kung ano yung dapat siraan natin si Jesus. Dapat makita ng mga tao na masama si Jesus. Na dapat makita ng tao na tayo yung tama. Na tayo yung mabuting lingkod ng Diyos. Kung saan hindi sila naawa doon sa taong may sakit. Sobrang tigas ng puso ng mga tao. Mga kapatid, huwag tayong maging matigas ang puso sa Panginoon. Naway, kahit na maraming man mga pagsubok sa ating buhay, we must please God always. We must ask God guidance always. We must seek God always so that hindi tayo maligaw sa ating mga buhay. For example, we go to church every Sunday but we don't have any changes in our lives. Na para bang nagsisimba lang tayo para lang may attendance tayo. Pero ang totoo, hindi talaga nasa puso mo yung salita ng Panginoon. You just wanna show your leaders, you just wanna show your churchmates that you are going to church or your neighbors. Pero actually, you are not coming there to show love and worship God. Pero hindi dapat ganun, mga kapatid. Paano nga ba natin i-please si Lord? God is pleased to humble people. Is please be fight for Him. Kahit na ayawan ka man ng mga kaaway mo, na kahit ayawan ka man ng mga kaibigan mo sa pag-share ng Word of God, you still believe and share the Word of God even without thinking o ano yung isipin sa'yo ng ibang tao. Share the Word of God and seek Him day and night. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemies. Obey His commandment. Sabi niya, if you love me, obey my commandment. Sabi ni Jesus, obeying God's commandment means you have to deny yourself talaga. Like, walang exemption. Walang, paborito ako ni Lord, mahal ako ni Lord. So, okay lang kahit magkasala ako. Okay lang kahit hindi ko gawin yung mga utos niya. No. We are here to please God. Hindi tayo magjo-joke. Hindi tayo magbibiro sa ating mga gawain. Panginoon, hindi natin to. Wala tayong palalampasin na mga araw na hindi natin siya nakakausap. Your service with the Lord is not a joke. So, stop joking with God. Stop messing up with God. Just
do your best. Surrender mo na lahat-lahat sa Kanya. At tulungan mo yung sarili mo na mas mapalapit sa Panginoon. God bless everyone. I pray na meron kayo natutunan. I'm so happy that you guys are still here and seeking God every day. I am really busy nowadays, so tawarin niyo po ako kung hindi na ako nakapagawa ng mga shorts. Pero soon, after I've done this project, I'll definitely make more and more videos. Lalo na maraming requests at na naka-line up sa ating mga followers. And thank God because magiging 8,000 subscribers na tayo or followers sa TikTok. So I'm really blessed. If you're not subscribed yet, subscribe. You can also follow me on Instagram, TikTok, and Facebook. Meron din pala akong thread. So, bless everyone. Saan man kayo nanggaling, lain kayo ng Panginoon. Amen. Ingat lagi and at kita.